Maga akong nagising kanina at nakapaglaban na ako. Kumot yung jacket ko kahapon at yung vest ko. Mabilis lang naman matuloy yung mga 3 days na trangkaso. Pero magaling na ako ng konti. Terno natin. Sa damit ko lang. Classic yan. Classic. Embroid. Good morning, good morning, good morning. Sagutin lang natin yung katanungan ni Kabayan sa comment section. About sa refusal. Ang tanong ni Kabayan, na-refuse kasi si Kabayan sa embassy ng 2 beses sa number 10. Ano daw ang dapat niyang gawin kung pwede pa siyang mag-reapply ng visa pa Poland? Okay. Okay, way back 2018. Okay, way back 2018. Nung sinabi ng agency ko na pupunta ko ng Malaysia para mag-apply ng visa Pilipinas to Malaysia. Okay. Ang embassy sa Poland pa lang noon is nasa Malaysia, wala pa sa Pilipinas. Kailan lang kasi nagkaroon ng embassy sa Pilipinas? 2020 yata ang start noon kung hindi ako nagkakamali. Correct me if I'm wrong. Okay. So, 3 months ako nag-stay sa Malaysia. So, nung nag-apply na ako ng visa, na-refuse ako ng 1 beses hanggang 2 beses. At ang nagiging problema, yung number 10 at saka 11. Fast forward. Nung nag-apply ako, nung una, na-refuse ako dahil sa number 10 at saka 11 na yan. At yung pangalawa, ganun. Pangalawang apply ko, na-refuse pa rin ako. So, ang ginawa ng agency ko at ako, kinausap ako ng agency ko na subukan ko daw magsulat ng handwriting as promissory note na handwriting at yun ang ipasa ko sa embassy sa Poland. So ang ginawa ko, nagsulat ako noon at manual talaga nasulat, pero tinuruan naman ako ng agency ko. So thank God nakaalis naman, tinanggap naman nila. Ang sinulat ko lang noon sa letter ko na handwriting na I promise na hindi ako aalis sa Poland. Siyempre sa English yun. Sa English yun. Siyempre may na tayo sa English eh. Tinuruan lang tayo. Sila na nagsabi, ako lang yung nagsulat. Yan. Kung ano yung sinulat ko doon. So ang case ni Kabayan is nagkaroon siya ng refuse sa number 10. At may working permit pa siya. So Kabayan, try mong sumulat sa embassy na hindi ka aalis, ganyan, whatever, kung anong susulat mo na handwriting. Yun lang ang pwede mong gawin at yun lang din yung possibility na pwede mong gawin. Yun lang kasi ang ginawa ko nun. Nagsulat talaga ako ng letter nun. Manual yun, manual. At pinasa ko sa embassy, sa Koponban. Ewan ko lang ngayon kung pwede pang gawin yun pala. Pero try mo pa rin sa agency mo kung pwede mong kung saan ka man nag-apply na agency. Yun lang. At sa nagtatanong si Kabayan kung ano daw ang trabaho ko di sa Poland. Okay. Trabaho ko rito sa Poland is taga-kuskus ng inodoro at tagalinis ng kwarto. Taga-kuskus ng inodoro at tagalinis ng inodoro. In short, housekeeping. Houseman or runner sa isang hotel po dito. And about sa rate ko, magkano ba rate ko? Start of January 2024, na-aprobahan na po kami na increasean na po kami ng 21 zloty per hour. Sana sagot ko yung katanungan mo, Kabayan. All goods, all goods. At good luck sa iyo, Kabayan, sa papunta rito sa Poland. Kung nasang bansa ka man ngayon na nag-a-apply, ingat. All goods. All goods. All good. Sana may mga gising na dito. Ano, classic. Ayan. Inbroy yan. Hindi yung printed. Inbroy. Ano yan? Tahi yan. Tahi. Tahi. Kaya ako siya nagustuhan kasi tahi siya. Legit na tahi. Coca-Cola. All goods. All goods. Luluto pa lang. All goods to. All good, sinaing.
Naing at yung tira naming ulam na sinigang kahapon. Malat pa yung boses ko. Halata pa talagang sinasakit eh. Tira parang ulit kanin dito. Kaning lamig, kaning bahaw. Saan si Rod? Daan natin si Rod. Good morning, good morning, good morning. Rod? Kumusta? Morning. Morning. Si Rod ulit. Wala pa siyang pasok. Kapon di ba off ka rin? Kapon off ka rin di ba? Diba? Ilang araw? 2 days no? 2 days. 2 days. May ka na? Kausap sa family mo? Sige lang. Sige. Kausap niya pa yung family niya. Ayan. Ayan si Bakit to. Hi daw. Good morning daw. Ayan o. Good morning na, kanina pa. Ayan. Dahil day off ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sa pupuntahan ng paa, sa pupuntahan ng kamay, sa pupuntahan ng video, sa pupuntahan ng camera. Tingnan tayo, magbablog tayo sa labas. Kahit wala tayong pera, magbablog pa rin tayo sa lahat. Explore natin ang Poland. Kahit sawa na ako sa Poland. Sa Warsaw. Ha? Ang ganda talaga ng cup ko ngayon All goods to Nandito yung baso ko. Nagpagawa ko kay Bakit ng lemon. Salamat. Salamat. Pag mga ganitong day off. Day off ko ngayon, di ba? Minsan lumalabas talaga ako. Pero dahil masama ang panahon, makikita niyo yung panahon. Medyo cloudy siya. Baka dyan na lang sa grocery, bibili ng stock. Kasandok lang tayo. Alas 9 naman na pasado rito. 9:51 na. Kayo, kumain na ba kayo? Yung mga content ko na sa mga nag-a-apply dito sa Poland. Pero syempre, nasa sa inyo pa rin naman yun. Kahit na sabihin mo ng mga negative yung mga naririnig nyo, nababasa nyo rito sa Poland. Huwag lang kayong magpapabrainwash sa mga nababasa. Nasanay ka na sa routine na ginagawa mo araw-araw. Lalo na sa trabaho. Masasanay na rin yung katawan. Hindi naman porke sinabi yung pangit talaga ng Poland. Pangit talaga. I mean, sa Poland kasi talaga ang pinakamabilis na puntahan ng part ng Europe. I mean, dito ang pinakamabilis pasukin. Tapos, pag nandito na sa Poland, yung iba kasi dito, as long na may visa ka, pag may visa ka pa at valid pa talaga yung visa mo, pag nandito ka sa Poland, pwede kang mag-travel along Europe, yung mga nasasakupan ng Schengen visa. Mga ibang kabayan talaga, naghahangad na makarating sa Europe. Kasi ibang mga part ng Europe talaga, ang hirap pa sa ibang mga kabayan dito. Pagdating dito sa Poland at may visa talaga, umiiskapo. Yun. Umiiskapo sila. Papunta na sa ibang country. Like Italy, Spain, Denmark, Norway, Switzerland ba? Switzerland, Sweden, ayan, Netherlands. Kaya, kakain na. All goods. Tara, kain na tayo, mga ka-all goods. All goods. Think positive. Always positive. All goods.